So ayun mga pre, isang mapagpalang araw sa inyong lahat at welcome back dito sa channel ko. So ayun, nandito tayo sa breeding area ng ating mga gapi at day 2 na tayo sa paglilinis ng ating mga ref tub. Ayan. So kung nakikita nyo sa likod ko, yung naka-open na ref tub. So yan yung target tubs natin na linisin ngayon. So bilang brief summary sa mga gagawin natin, lilinisin natin tong apat na to. So yung tatlong tub na to ay yung mga tub ng mga breeders natin, at ito yung fry section, yung maraming azula. So fry section yan ng ating Japan Blue Gold Double Sword. So yung pinaka-target natin dito ay makuha lahat ng mga fry ng ating mga breeders at ma-water change natin. So ayun, without further ado, simulan na natin. Let's go! So ayun mga pre, bago tayo magsimula ay update ko muna kayo. So naalala nyo yung last video natin, nilinis natin itong tatlong tubs na to. So okay sila at wala tayong casualty na nangyari. So ito, kung naalala nyo, kinuha natin dito yung Japan Blue Gold Double Sword at nilagay doon yung mga male. So ngayon ay nakapaglagay na ako ng mga male na nakuha ko sa mga grow out tubs natin. So ito yung male ng ating double ear mosaic. Ayan, siguro nasa 30 pieces na yung nalagay ko dito. So goods na sila. So ibig sabihin, kaya nilang mag-adapt sa deep well water na meron tayo. So good news niyan. So dahil okay sila, so ipagpapatuloy natin at linisin natin to. So kumanguha muna tayo ng fry. So dito tayo magsimula sa ating double ear mosaic. Let's go! So ayan mga pre, dito tayo magsimula. So tingnan nyo naman yung fry ng ating double ear mosaic. Ayan, so napakarami. So ayan, simulan na natin mga pre. Let's go! So ayan mga pre, halos nakuha ko na yung 90% ng fry na visible sa atin. So pwede nang linisin yan. So ito na. Tingnan nyo mga pre kung gaano karaming fry yung niluwa ng ating double ear mosaic. Grabe. So unstoppable talaga yung mga strain na to. So dito natin yung lalagay sa kanilang fry section na lilinisin na natin soon. Yun. So ayan mga pre, doon naman tayo manguha sa ating EBM. Let's go! So ayun mga pre, halos nakuha ko na rin yung mga fry dito. Marami pang mga fry dito sa ilalim. Siguro nasa 90% pa lang yung nakuha natin. Pero okay na to. At least kapag mag water change tayo mamaya, hindi tayo makakapag-siphon ng mga fry. So ayan. So tingnan nyo kung gaano naman karami yung fry ng ating EBM. So ilalagay natin to dito sa kanilang fry section. Yan. So dito lang muna sila. So dahil pag may oras tayo, pag nandito na tayo sa section na to, isa-sizing natin tong mga fry at lalagyan ng panibagong tubig. So dito ganoon din. So yun, doon naman tayo sa ating Japan Blue Gold Double Sword. Let's go! So yun mga pre, dito naman tayo sa ating Japan Blue Gold Double Sword. Yun tingnan nyo, napakaraming fry. Yun. So ubusin natin itong mga pre. Let's go.
So ayun mga pre, nakuha ko na yung mga fry ng ating Japan Blue Gold Double Sword. So tingnan nyo kung gaano karami na naman yung kanilang mga fry. Ayun oh. So yun, lilinisin muna natin yung fry section ng ating Japan Blue Gold Double Sword. Kukunin natin lahat ng mga aquatic plants na nakalutang dyan para mailagay na natin to. So let's go. So ayun mga pre, halos nakuha ko na yung iba. May pailan-ilan pang natira. So hayaan na mo lang muna natin kasi makakatulong pa yan sa filtration ng kanilang tubig. So ayun, kukunin natin yung ating mga fry collection. Yan. So may pahabol pa. Yan oh. So ilalagay natin tong mga fry na to dito. Yan. So tingnan nyo mga pre yung nakolekta kong fry dito sa ref tub na to. Napakarami na oh. Yun. So yun, susubukan ko munang kunin yung mga medyo malalaki na. Katapos lalagay ko dun. Pagkatapos i-update ko kayo kapag magsasiphon na tayo. Let's go. So yun mga pre, mag-umpisa na tayo mag-siphon. So dito tayo mag-umpisa papunta dun at pabalik dito. So yun, simulan na natin. Let's go. So ayun mga pre, tapos na natin yung tatlong tab natin ng mga breeders. So nandito na tayo sa ating fry section ng Japan Blue Gold Double Sword. So tingnan nyo mga pre kung gaano karami yung fry na nandito. So ibababa natin tong level halos katulad nito. So yun, dahil sobrang hina ng tubig natin, so kinat off ko muna yung hose na papunta dito sa pond mula sa filter. At doon na ako kumuha ng tubig at iniigib ko lang. So gaya nito, meron ako ditong tubig sa balde. So dumaan na to sa filter. So ito yung i-replenish natin sa mga tubig nila. So manong-manong hakutan to mga pre, mula doon sa kabila porsyon ng bahay sa ating filter. Pero wala tayo magagawa, kailangan natin itong gawin. So tapusin ko muna to mga pre at maghahakot tayo ng tubig. So ayun mga pre, magdadagdag na tayo dito ng tubig pero unti-unti lang. Siguro dadagdagan ko lang to ng mga 20% hanggang dito lang. So lahat ng mga ref tub natin, dahil yung tubig natin ay hindi stock at baka magka-problema yung mga breeders natin at saka mga fry natin. So unti-untiin lang natin, gradually lang yung pagpapasok ng tubig. Sa sunod na araw magdadagdag tayo, sunod na araw magdadagdag tayo hanggang ma-reach natin yung desired level na gusto natin. So ayun, simulan natin mga pre. Let's go!
ayun mga pre, tapos nang dagdagan yung tubig. Siguro magdadagdag pa ako ng konti pa para pagka next na balik natin ay makakadagdag na naman tayo ulit. So huwag nating biglain, so gradual acclimation lang. So ayun, medyo gutom na at anong oras na rin, past 9 na ata. So mag-open pa tayo ng fish store. So medyo hindi na kaya ng powers natin, palobat na tayo. Kaya uwi na tayo at magpapahinga. So ayun mga pre, maraming salamat sa patuloy ng pagsuporta at panood ng mga video ko. At syempre, huwag kalimutan mag-comment down below para ma-shoutout kita sa next ko na vlog. So ayun mga pre, maraming salamat sa pagsama sa akin sa day 2 ng paglilinis ko ng maliit na breeding area ng ating mga guppies. So ayun, abangan nyo yung day 3 natin at hopefully yun na yung last na episode natin sa paglilinis ng mga guppies natin. So maraming salamat hanggang sa muling video. God bless us all and bye-bye!